Mga kapatid, hindi nyo ba napansin? Marami ng mga tao ang umaalis sa kani-kanilang mga relihiyon. Merong mga tao na ayaw na rin magrelihiyon. Merong mga tao na hindi na rin naniniwala sa relihiyon. Alam nyo kapatid, sobra kasing pinasama ni Satan ang mga relihiyon. Meron kasing mga mangangaral na ginagamit si Satan na ginagawang pera-pera ang mga relihiyon. Kaya nangyayari, maraming mga tao ayaw na magrelihiyon. Sobra kasing pinasama ni Satan ang relihiyon sa mga mata ng tao. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng relihiyon. At yan ang inaalis ni Satan. Kaya naman, sa ating panahon mga kapatid, merong mga mangangaral na nagtuturo na sinasabi nila, hindi na kailangan ng reliyon. Hindi naman nakakapagligtas ang reliyon. Wala namang binanggit sa Biblia na ang reliyon nakakapagligtas. Yan kapatid. Isa yan sa ginagamit ni Satan para ang reliyon hindi na mabigyan ng halaga. Kasi nga naman sa Biblia, wala nga naman tayong mababasa na ang reliyon direktang nagsasabi na nakakapagligtas at kasama sa kaligtasan. Kaya naman yung ibang mga mangangaral, hindi na nila binibigyan ng halaga ang reliyon. Kasi nga naman, hindi naman kasama sa kaligtasan. Ako mga kapatid, may sasabihin ako sa inyo. Ang gusto ko mga kapatid, maunawaan natin to. Kasi ako naniniwala mga kapatid, sa Biblia, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi lahat letra por letra. Merong aral sa espiritu na sinasabi ang Biblia. Hindi lahat ng aral mababasa mo ng letra por letra. Ganito kapatid, no? Basahin natin sa aklat ng unang Korinto ng 2:10, ganito ang sabi. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, oo ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Sabi ng Biblia, yung Diyos nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Merong pahayag sa Espiritu. Kaya hindi lahat letra por letra mababasa mga kapatid. Ganito kapatid, para pag-aralan natin ang reliyon. Gaano ba kahalaga ang relihiyon sa Biblia? Basahin natin sa isang talata ng Epeso ng 5:23, ganito ang ating mababasa. Kung paanong ang mga lalaki ay pangulo ng kanilang asawang babae, gaya rin naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan. Ngayon kapatid, si Kristo ang tagapagligtas ng katawan, sabi ng Biblia. At ang katawan, yung iglesia, ay pinapalooban ng relihiyon. At yung nakapaloob na relihiyon na nasa loob ng iglesia na ililigtas ni Kristo, kung nakaanib ka doon, sa relihiyon na yon na nasa loob ng iglesia, may kaligtasan ka kapatid. Kasi ililigtas ni Kristo ang iglesia. Siya ang tagapagligtas ng iglesia at nasa loob ng iglesia ang relihiyon. Kung kaanib ka sa relihiyon na nasa loob ng iglesia at si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia, may kaligtasan ka kapatid. Yan kapatid, yan ang aral sa espiritu, hindi letra por letra. Kaya ang relihiyon mga kapatid, kung kaanib ka sa relihiyon na nasa loob ng iglesia at si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia, kasama ka sa kaligtasan. Yan kapatid, napakahalaga ng relihiyon sa Diyos. Ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang sangkap at ang mga sangkap ay tayong mga Kristiyano. Binubuo ng napakaraming mananampalataya ang iglesia at yan ang relihiyon. Nasa loob ng iglesia at ang tagapagligtas niyan si Kristo. Kung kaanib ka dyan mga kapatid, may kaligtasan ka. Kaya wag natin baliwalain ang relihiyon. Salamat, sana naunawaan nyo mga kapatid.